itsura niya. Bigyan mo ako ng detalye. Baka matulungan kita. Kinausap ni Greg si Andres ng masinsinan kung saan pinaliwanag niyang alam niya yung nangyari sa kapatid niya at alam din niya yung nangyari sa kanya noong bata siya, kaya naiintindihan niya ito na bago pa lang niya i-recruit ay na-profile na niya ang binata at alam din niyang nakulong siya dahil sa init ng ulo at dahil sa bugso ng galit na yun ang problema sa kanya. Lagi niyang pinapairal yung emosyon niya na yun ang papatay sa kanya at sa mga kasama niya dahil lagi niyang inuuna yung emosyon kesa utak niya. Pinaliwanag ng binata na hindi niya alam kung mababago pa niya yung ugali niyang yun, kaya sinabihan naman ni Greg na kaya niyang magbago at kailangan niyang matuto sa mga pagkakamali niya. Sabay nakiusap siyang tapusin lang nila yung kontrata nila na kailangan nilang ma-turn over si Timur ng buhay para makabalik na din silang lahat sa serbisyo. Nang nagpapahangin si JB ay pinuntahan ni Greg kaya agad niyang kinumusta si Andres na agad namang sinabi ni Greg na okay na siya. Sinabihan ni JB na nagiging personal na kay Andres yung kontrata nila. Sabay tinanong niya si Greg kung nangyari o napagdaanan na niya yung bagay na napagdadaanan ng binata. Sabay sinaad niyang lahat sila ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nasa ganung trabaho sila. Pinaalalahanan naman ni Greg na kailangan nilang intindihin si Andres at kailangan niya itong maturuan. Pinaliwanag ni JB na mabuting alam na din nila ang nangyari kay Andres noong bata ito at mga pinagdadaanan niya, kaya mas magiging madali na yun sa kanila. Dahil dito ay tuluyan ng binili ni Greg na si JB na ang bahala kay Andres. Habang naggrocery naman si Miguel ng mga gagamitin niya na panlinis sa sugat ni Max, ay paglabas nito ay nakita niya yung Father's Day celebration sa school ni Mickey na na-excite ito, pero nadismaya nang makita niya yung comment ni Jake na excited din siya. Kaya agad niyang tinawagan si Christine at sinumbat niyang ang kapal talaga ng mukha ng kabit niya na siya pa talaga ang papupuntahin niya sa event ng anak nila at hindi siya. Galit na sinumbat ni Christine na si Jake ang tumatayong ama ng bata na agad namang nangatwiran si Miguel na hindi siya binibigyan ng pagkakataon, pero galit na sinumbat ni Christine na ilang chances na yung binigay niya sa kanya. Pinaliwanag naman ni Miguel na siya pa rin ang ama ng anak nila, pero sinumbat ng ex-wife niya na dahil sa pagiging alcoholic niya ay nasira ang lahat, kaya pasigaw na sinabi ni Miguel na alcohol-free na siya. Pero hindi naniwala si Christine, sabay nanindigan siyang kahit anong mangyari ay ayaw niyang si Miguel ang sasama sa kanyang anak na kahit umabot pa sila sa korte. Dahil dismayado si Miguel ay bumili ito ng alak, lalo't kahit anong gawin niya ay hindi siya makaka-attend sa event ng anak niya dahil hindi pa nila na-turn over si Timur sa mga otoridad at hindi pa rin siya binibigyan ng chance ni Christine para makabawi sa kanyang anak. Habang pinuntahan ni Andres si Timur kung saan hinawakan pa niya yung baril niya, na agad namang pinaalala ni Timur na may hinahanap siyang kapatid na sa palagay nila ay siya ang may kagagawan sa pagkawala ni June. Sabay tinanong niya kung anong pangalan at itsura ng kapatid niya, nabigyan niya ito ng detalye na baka sakaling matulungan niya ang binata. Sabay tinanong niya kung naniniwala si Andres na lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay may dahilan, na baka yung kapatid niya ang dahilan kung bakit magkasama sila sa sandaling yan. Paiikutin ni Timur si Andres lalo't alam niyang mahalaga ang kapatid niya sa kanya at kailangan niya itong mahanap, at alam din ni Timur na kailangan ni Andres ng tulong niya, kaya gagawin niya ang lahat para makumbinsi ang binata na tulungan siyang makalaya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat!